Hey yo, what's up guys? Dito tayo sa Station 3 White Beach. Nag-try ako guys mag live. Kaso lang, sobrang pangit ng signal ng globe. Putol-putol. Kaya nag-record na lang ako. So dito sa Station 3, kung mapansin niyo, ang area na to ay walang algae sa malapit pero nandun siya sa malayo. Andun dito banda, andito yung mga algae sa shoreline. Lakad-lakad tayo papunta doon. I-survey natin kung hanggang saan yung algae na yun. Malamang doon sa unahan na may nagsuswimming, posibleng walang algae yun doon. Yan ay harap na ng La Carmela. Nag-check din tayo sa Station 2 and Station 1. Wala pang algae doon. Sobrang init. 12:25 in the afternoon sa February 28, 2024. Leap year ngayon guys, kaya may 29 yung February 29 bukas. Sobrang silaw nung white sand. Then guys, pag dito kayo sa bandang Station 3, pero hindi ko alam kung hanggang saan yung mahina yung signal ang globe. Hindi siya live streaming friendly. Hindi ko lang na-try, wala kasi akong smart at saka wala na rin akong dito. Mainit ngayon, siguro nasa 34 degrees Celsius, pero kaninang umaga nasa 27 or 26 degrees Celsius sa umaga. Tapos may mga time na maulan-ulan pa rin dito. Yan din ang dahilan na medyo delayed yung pagdami ng floating algae. Pero pag tuloy-tuloy na yung mainit na panahon, sigurado yan, full bloom yan. Ayan, mga March hanggang May, parang tatama talaga yung epekto ng El Nino. I-expect na natin yan. Ang dami na rin mga sunog guys dahil sa tuyong-tuyo yung mga damo paligid. Pero dito sa Boracay, fortunately parang wala pa naman sunog this time. Yan ang Paradise Garden. May acoustic sila lunchtime And then yung mga display na yan guys, dito yan sa may B-Hub. Ayan, dami ng shorts pang Hawaiian. Kailangan ko to. Aray! May t-shirt na akong Hawaiian Apollo. Magkano to te? 350. Maya, thank you. And guys, balik tayo maya dyan. 350 siguro makuha natin yung 300. Maganda rin tong style na to kasi nasa isang lugar lang yung mga paninda. At dito sa harap ay mayroong sandcastle. So ito lang yung designated area ng sandcastle dito sa Station 3. May permit yan sila. Station 2 meron din isa at saka Station 1. Station 2 naman doon sa may Dimol. Ang Station 1 doon sa may Estasyo 1 malapit sa Willis Rock.
Dati kung nakapunta kayo ng Boracay or nakita nyo sa mga videos ko dito, Boracay before 2018, yan, puno nung sandcastle yan dyan, mula dito hanggang sa dulo. Makikita ninyo yung sandcastle, dami. Pero nung Boracay closure ay tinigil yon, and then nung inalaw yung sandcastle ay regulated na. So ilan lang yung may permit. Nako, sana hindi tayo ma-copyright claim. Lakas ng music nila. Hanggang dito guys, may floating algae. Dito na to sa harap ng Andox, dito sa Station 3. By the way guys, ang natandaan ko dito na boundary ng Station 3 and Station 2 ay yan. Bali yung La Carmela Station 2, and then dito sa tawid niya Station 3 na. Pero nakakalito dahil itong si Calypso Dive Resort, dito na sana siya banda sa Station 3, pero kung tignan mo yung address nila ay Station 2 nakalagay. So para hindi kayo malito, halimbawa nandyan kayo sa harap ng isang resort, tignan nyo na lang, i-search nyo yung pangalan ng resort, Google search nyo na lang para makita ninyo kung anong station nakalagay. Yan o, nandun yung La Carmela, yung guardhouse na yan. Yan yung tinatandaan ko na boundary. Andito banda Station 3 na dapat. Kaso hindi natin alam kung anong diskarte ng zoning dito. Kasi dyan may access road dyan palabas eh. So madali sana tandaan kung ang doon banda Station 2, dito Station 3. Kaso ito Station 2 yung address nila sa Calypso. Yan. Ito yung sabi ko kanina na maraming swimmers sa harap ng La Carmela. Pero dito sa harap ng La Carmela may algae rin. Last na video ko dito hanggang doon sa may Henan Regency yung may algae. Tignan natin ngayon kung hanggang saan yung may algae. Ayan, pansinin nyo may algae, pero doon banda sa malayo wala na. Ito yung La Carmela. Ito pala guys, meron din sandcastle dito. Dito siya sa harap nitong Pandi, Boracay. Yan, kanilang design. At yan ang Henan Palm Beach Resort. Sa gilid ng Henan guys, Palm Beach Resort, may access road dyan. Palabas yan doon sa may PNB. At dito, konting-konti lang yung algae. Yo, what's up? Kamusta? Maraming na kayak. Sige. Mga kayak boys. So parang wala pang nag-avail ng crystal kayak. Konti lang. Yun may paddleboard. Ganito guys ang eksena dito sa Boracay pag tanghali. Yung mga foreigner nagbibilad sa araw. Pag umaga kasi usually nasa island hopping or land tour. Tapos yung iba dito pag tanghali nagbibilad sa araw. Pag hapon naman sunset sailing, o yung iba naman dito lang tumatambay sa
White Beach para manood ng sunset. Dito na portion, yan o, konting-konti lang yung algae. Pwede na rin. So dito tayo sa harap ng Nigi-Nigi. Ito yung status dito. May nagsuswimming rin doon sa unahan. Yan lang. At least kahit papano ay pwede mong iwasan yung mga ganitong algae kasi hindi naman siya makapal. Yan ang Nigi-Nigi. Nonos. Nonos. Dito guys, yan ang V-Hub 2. Yung daanan natin kanina sa Station 3 ay yun yung first na V-Hub. Dito V-Hub 2. Sa gilid ng V-Hub 2 at saka sa gitna nila ng Charles Seafood Grill and Restaurant, may access road din dyan. Palabas yun dun sa original Talipapa, yung di Talipapa. Pero ang di Talipapa, hindi ko sigurado kung mag-open siya ulit. At ito yung Coast Boracay. Yan. Dito sa harap ng Coast Boracay, may algae pero konting-konti lang. So may bagong hotel dito guys. Nag-open na si Mandarin Bay. Madali niyong hanapin si Mandarin Bay. Bali after siya ng Coast Boracay. Yan siya oh. Nasa gitna siya ng Coast Boracay at saka na Hinan Regency. Yan. Mandarin Bay Resort and Spa. Ang entrance niya yan, nandun din sa may malapit sa harap ng Hinan Regency. Bali itong hotel nila, yun yung Hinan, nandun yung entrance nila sa kabila. At nandito na tayo sa Hinan Regency. Pinakaunang Regency dito sa Boracay. Pinakaunang Hinan pala. Dati pangalan niya ay Regency Resort and Convention Center. Yan. At nasa harap niya, konting-konting algae. Pero hanggang doon kasi yung Hinan, malayo yon. Doon banda sa may kalagitnaan, hanggang doon lang yung may konting algae. Pero papunta doon, Station 2 to Station 1, wala na siyang algae. So, ayan. Kung ayaw na ayaw nyo talaga yung beachfront nyo na may algae, hindi kayo mag-check-in doon banda, Station 2 papunta doon. Pero konting-konti lang naman mga algae dito banda pa Station 3. Pwede rin naman, lakad-lakad lang kayo para makalayo kayo sa algae. Yun lang guys, yan lang yung survey natin ngayon. May video na tayo doon nung nakaraang araw hanggang doon Station 1 na walang algae doon. So dahil yung hangin amihan, minsan pag amihan Tayabas tawag, yung nasa northwest yung hangin pag ganito, kaya papunta doon yung hangin. So posibleng naanod sila doon yung mga algae. Pero wala pa talagang namumuo na algae na dito na nasa shoreline. Kasi yung floating algae na yan, dyan lang yan tumutubo. Iba din yung mga seaweeds na nandun tumutubo sa unahan. Tapos naanod lang sila papunta dito. Iba naman yun. May mga algae din doon sa may mga bato-bato na yon. Yung rock algae tawag ko doon. Medyo makapal yung dahon-dahon niya nun. Ito kasi sobrang pino yan. Parang hairline yung mga ano na, hebla niya. Tapos ganyan usually namumuo talaga sa mababaw. Tapos floating na siya.
Pag nag low tide, palayo yun doon. Pag high tide, balik siya dito. Ganyan yung sistema ng floating algae. Start pa lang ng tag-init. So expect natin na mas dadami pa yan. Pero laging sinasabi ko, hindi natin masabi na buong summer ay puno talaga ng algae. Kasi may time na ganito na lumalayo yung algae, lalo na pag low tide, tapos yung hangin malakas yung pag ganon. Yung amihan kasi guys pag ganon, habagat pag ganito. Pero yung amihan na yan, may time na diba, northeast yung hangin pag ganon. May time din na naging easterlies yung wind na kaganon. Tapos may time din na diretso siya, straight north. Dito yung north pag ganon. Meron din na northwest pag ganito. Pero basta yung direction niya talagang ganyan lang. Sa may northern part siya nanggagaling. Pag habagat naman, dito yung southwest yung habagat pag ganito. Kaya malakas yung alon talaga dito pag habagat. Pero may time na yung habagat nagiging southeast din pag ganito. Yan lang guys, konting info lang dito sa weather ng Boracay. Balik tayo doon guys, nasa station 3 kasi yung motor. So that's it for now guys, thank you for watching and keep safe everyone. Pero guys, kung gusto nyo maging updated sa mga videos natin dito sa Boracay, pag-click ng subscribe button, click nyo na rin yung all sa notification para hindi nyo ma-miss yung mga update natin. Thank you for watching guys.